So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, tingnan nyo to tingnan ninyo. Talaga nga namang apakagaling ng mga DDS, no? Talagang napabilang sa 40 list. Imagine 40 SOCMED user, platform reps invited to house fake news probe. At dapat talaga, ngayon pa lang, solusyonan na to. Hindi naman kasi dapat na, gumawa ng fake news, ganyan, kasuhan agad. No, i-generalize na lang natin kasi isang user lang yan ang dami nila. So, ipatawag na lang in aid of legislation nang sa gayon, malaman natin kung sino ba yung naglalagak ng fake news na yan. Kung mayroon bang pyramiding, di ba, galing sa taas, ano mo to, spread mo to, di ba? So, we do not know, mga minamahal. So, yan yung dapat alamin ng TRICOM. Pinangalanan na ano nakalagay dyan? 40 SOCMED user. Alam nyo, sa totoo lang sige, pag-usapan muna natin yung advantage. Madaming advantage ang social media. At madami ding disadvantage ang social media. So when you say advantage, yung mga nakakatulong. Yung disadvantage, kabilang na yung misinformation na ginagawa ng mga DDS. Sige nga, magbigay nga tayo ng isang example ng ng advantage ng social media. Sige nga, i-comment ninyo. Sige, mag-aantay ako ng comment ninyo ng isang advantage ng social media. Ang isang advantage ng social media, connectivity. Bakit? Kasi mga minamahal, yung social media platform, it allows people to connect with the other in real time. Imagine nyo ako, tapos ikaw, mag-chat tayo. Oy girl, alam mo yung latest news? Oy girl, nasaan ka na? Girl, ganito, girl, yan, diba? So, meron pong advantage. Kabilang na doon yung connectivity sa social media. So, pangalawa, magbigay pa kayo ng ng example ng advantage. Diba? Information access. Bakit mahalaga ang information access? Yan po ay napoprovide ng social media. Like, nalalaman natin kung ano yung mga latest news. Diba? Nasa ibang bansa man yan or nasa Pilipinas. Hindi na tayo panahon ni kopong-kopong na naganap yung nangyaring balita doon tapos aabot sa atin ng isang buwan bago natin malaman. Diba? So, mabilis. Mabilis ang pagkalat ng information. Madali yung access natin. Diba? So, kabilang yan sa sa advantage ng social media. O kung ikaw ay nagbi-business. O, diba? Business opportunity. Siyempre, pwede mong yung followers mo ngayon. O, diba? Mag-content ka. Girl, maganda tong damit na to. Bilhin nyo to. Itong parts ng motor na to. O, alahas, ganyan, jewelry. Lahat nasa social media na. Magbenta ka, may gumusto, okay, kuha na. Nagigets ninyo, mga minamahal? Madali ang opportunity dito sa SOCMED. O, diba? Pangatlo. Educational benefits din, isa din yan. Diba? Yung social media, nakakatulong sa mga estudyante na maging creative, diba? Na ma-engage sa mga activity. Kasi mostly, na mga hindi nila alam, research lang. Research, lalabas na agad. Paano gumawa ng bulaklak? Paano gumawa ng essay? Paano gumawa ng research? Lahat nandoon na sa social media. Maliban pa dyan, ang pinakamalaga yung sense of belonging. Kasi nafe-feel mo yung mga tao na hindi ka nale-left out kapag na-meet mo sila. Parang ganito, si Mima Alicia nagko-content lang naman noon about sa politics. Hindi ko expect na magiging friend ko si Takero, si Sangkay Janjan, si Mike Cervera. Hindi ko expect. Where, in fact, mga minamahal na yung content ko is politics. Ganun din yung content nila, politics. So, nagkakaroon kami ng ng interaction at alam ko na doon ako nababagay. Even though na ako ay isang Gen Z, tapos sila ay medyo ahead sa akin, pero dahil, yun na nga, sense of belonging, nafe-feel ko na hindi ako mali-left out dito, diba? So, malaki yung advantage ng social media, but sobrang laki din ng tawag dito, nakakatakot na nagiging disadvantage ng SOCMED. Kabilang na doon, mga minamahal, yung privacy concerns. Imagine nyo yung social media, nakokompromise niya yung privacy and data security. Diba? Bukod pa doon, yung misinformation. Diba?
Yung social media misinformation easily can be, tawag dito, ma-spread. O, pag sinabi, si Mima Alicia, bangag. Nako, alam mo ba si Mima bangag? Di ba yung mga ganun? Mabilis lang po yung access, kasi mabilis yung access ng social media. Mabilis din yung pagkalat ng misinformation. Pangatlo, ano yung disadvantage ito? Nakaka-apekto to sa ating mental health. Di ba yung impact nito? Ano yung impact ng social media? Pwede kang ma-stress, isolation, sadness, ang dami. Diba? So, kabilang yan sa disadvantage, yung mental health sa social media. Pang-apat, cyberbullying. Binubully nga nila si PBBM, diba? Pansinin nyo. Addiction. Dahil sa kakapanira mo sa ating presidente, na-addict ka na pagpo-post. Post ng ganito, post ng ganyan. Halos ginugugol mo na yung oras mo sa ganyang bagay. Nagiging troll ka na. Diba? Nagigets ninyo? So, maganda sana na i-balance. Diba? Yung social media, sana magkaroon ng setting boundaries. Diba? Yan lang naman yung gusto natin eh. So, lalo pat yung mga vloggers ngayon, hindi naman to be exact, hindi kami miyembro ng kapisanan ng broadcaster, pero pabor ako na para magkaroon ng legitimacy itong mga taong to. O kung social media platform ka, tapos lalo pat, na ang dami mong following, dapat sinasabak doon sa mga meetings na para about sa false and information, blah, 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 eklabush. Di ba para nang wala nang nadadamay? So ngayon, yung punto ko, itong 40 vloggers na to, wala silang emotional intelligence din kung tawagin. Hindi nila napipil ang iba. So, bukas, tingnan natin, deserve naman nila kung ipatawag yung mga kupal na yan. Basahin natin a total of 40 social media personalities and representatives from various online platforms have been invited to the House of Representative Tri-Committee's first hearing this Tuesday. Bukas na yan, mga minamahal. So, the panels on public order and safety, public information and communication technology will look into the spread of fake news and disinformation. Naku, patay tayo dyan. Ang humahawak nun, si Robin Padilla, tama ba? Atay ko, hindi naman to doon sa, doon sa taas, kasi yung sa media, yung humahawak nun. 'Di ba? Si Robin Padilla. So, in the statement released Sunday, Representative Dan Fernandez said, the probe would tackle how disinformation spreads online. So, probably, mga pinatawag dyan, siguro, I think, yung iba fake news. Diba? Its impact on the public perception and national security and measures needed to combat it. Tama lang naman na bigyan natin ng solusyon habang maaga pa. Diba? Bigyan ng solusyon to. Kasi pag nasasanay na lang eh. Diba, lagi na lang silang nasasanay sa paggawa ng malicious posting, information na hindi tama, nasasanay sila. So, dapat ngayon pa lang, talagang bigyan na to sila ng ng lesson. Bigyan na sila ng aral. Diba, hindi naman sa kasuhan, in aid of legislation ba, makakuha tayo ng input. Diba na, si pala yung nito, naglalagak ng content na para, nila, sino ba yung mastermind? Diba? Fernandez, who heads the Committee on Public Order and Safety, will presides over the hearing. Mga minamahal, ulitin ko sa inyo, itong hearing na to in aid of legislation. Wala dito yung yung gigipitin, gigisain. Walang ganon, mga minamahal. Ang mangyayari dyan, tatanungin sila, syempre. 'Di ba? Hindi na hindi na malabo yun na tanungin sila. Kapag mali yung kanilang isinagot, syempre meron naman talagang basihan sila. O kunyari, yung sinabi ni Dada, si Boss Dada, na ang nagpagawa daw ng People's Monument si Isko Moreno. O ano yung basihan mo nun? O, kapag wala siya na-provide, contempt kang animal ka. Pwedeng ganun. Sabi dito, Filipinos have right to know the truth. Tama yan kasi no one deserves to hear fake news. Diba? Especially you, our viewers, the people. Kasi nagkakabuklod-buklod tayo because of fake news, false information.
Nagigets ninyo, nag-aaway-aaway tayo dyan. Hindi, nakita ko, nagda-drug si PBBM, nakita ko sa video. Hindi nga, AI nga yun. Hindi pinus, nakita ko talaga. Siyempre, hindi natin alam yung utak ng tao. Diba? Oh, nagiging circus, manipulative yung politics sa bansang Pilipinas because of false information na inalalagak nila sa mga content creator. Oh. We have to protect them from our fellow Filipinos who also spread fake news that spreads fear and division in our society. Below is the list of invited personalities who were known to showcase political discourse, news, analysis, and online commentary in their respected content. So ngayon, sino yung mga ipinapatawag? Nako, kabilang yung isang political analyst. Malutik putang ina natawag. O, tingnan nyo, O, si Malutik-tik, napatawag. O, baka fake news yan. Sino pa? Jose Yumang Sonza. Nako po, yan talaga literal na gumawa ng fake news. Alam nyo kung bakit? Diba si General Torre, ginawa niya ng fake news. Ano yung ginawa ni General Torre? Kinasuhan niya. Fake news kasi. Si Crisette, nako, isa pa yan. May issue nga yan sa mga donation Alam niyo yung issue sa donation? Yung pera na humingi ng face mask pero binulsa di umano. Si Mark Anthony Lopez, naku, isa pa yan. Naku, talaga nga naman mostly probably mga DDS mga nandito. Si Alan Troy Sasrogando. Bakit nyo ba naman nila yung pangalan ni Sasot? Sasrogando na nga lang, inilagay nyo pa Alan Troy. MJ Quimbao Reyes, naku, isa din yan, maka-China yan. Si Vivian Zapata Rodriguez, I don't know her. Ethel Pineda, I don't know her. Lorraine Marie Tablang Badoy, naku po si Badoy. Napatawag na nga yan din noon dahil sa, bukod sa hindi miyembro ng KBP, may something talaga akong mag-isip. Diba? Kaya nga na-contempt to Tapos andito ka na naman, suki ka talaga ng ng kamera. Oh, si Jeffrey Almerade Celis, naku, silang dalawa suki talaga pag pinag-uusapan yung fake news. Suking-suki. Si Lord Byron Cristobal, naku, literal yan. Kinasuhan nga yan ni Trillanes Alex Distor, si Tio Moreno. Nako, isa yan yung baklang hitad. Si Aaron Peña, naku, si Aaron Peña nagtatago doon sa Davao. Glenn Chong, tingnan mo, isa kang abogado, isa kang lawyer. Diba? Oh, Manuel Mata, si Coco Locoy. Joey de Vibre, naku po, kawawa. Naku, yung mga kasamahan natin before, tingnan nyo yung nangyari. Claro, Ganak. Claire Eden Contreras, literal naman, mga minamahal, si Maharlika. Jonathan Morales, naku po. Kaya nga sabi ko sa inyo, anong credibility ni Jonathan Morales? Cyrus Prego, hindi ko yun kilala. Maricar Serrano, hindi ko yun kilala. Si Ernesto Abines, hindi ko yun kilala. Trixie Cruz, naku po, di ba dating Little President din, Executive Secretary, ano nangyari? Naku po, di ba? Si Maui Spencer, mga deserve, no? Sino pa? Si Boss Dada, tama lang na may patawag ng pukinang to. Si AJ Hubalhut, si Kati Binag, NJ Mundihar, Suzanne Batalya, Joe Smith, napatawag din pala si Joe Smith. Diba? Jeffrey G. Cruz. Alvin Montero. Naku, hindi ko nakilala yung iba dyan. Si Atty. Enzo, naku po. Hindi, mga minamahal. Just to be fair naman with Atty. Enzo Recto. Neutral naman yan si attorney. Medyo siguro nasaktuhan lang ata na may natira siyang isang politiko. Diba? Tapos, siguro hindi naman siya gigisayin doon. I think, parang mayroon lang i-clarify. Need for clarification. So, I think, maybe, baka ipatawag. Pinatawag nga itong si Atty. Enzo for clarification. Lalo pa, unang-una, lawyer din siya. So, tatanungin yung thought niya, di ba? Nalalaman niya. Tatanungin lang naman. Wala namang inano dyan. Diba? Okay? Ibigan natin yan. It will also attended representative from Google Meta. Nako, may representative ng Google, ng Meta sa Facebook, ng TikTok. Ang official ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, and the Department of Justice. Okay?
According to Fernandez, the government agencies mentioned will talk about regulatory challenges and enforcement mechanism against online disinformation, which is, agree ako. The inquiry seeks to identify weakness in existing laws and policies governing digital platform and to propose solution to ensure the public has access accurate and reliable information. So, before the TRICOM's first executive briefing, Fernandez revealed that the panel aims to discuss the following issue. Ano yung pag-uusapan nila? Transparency of social media platform in identifying and removing false information. So, yung mga pinatawag dyan, mga fake news kasi. Ang iba. So, the enforcement of accountability measure against repeat offenders such as irresponsible bloggers and influencers. Cite and contempt nyo to. The broader impact of this information on national security, particularly concerning the West Philippine Sea dispute. Kaya pala napatawag yung ibang mga lawyers na may issue din sa West Philippine Sea. Diba? So, it can affect. Ay, mga minamahal, by the way, diba? May meeting noon. Yung mga vlogger na pumunta ng China. Kabilang doon sila Trixie Cruz Angeles, si Tio Moreno. So, maybe, kaya napatawag yung issue sa West Philippine Sea. Kasi national security concern din natin ito. And I don't know if mga bayad sila ng China kung bakit ganyan yung pagsuporta nila sa issue ng West Philippine Sea and China. Alright? So, mga minamahal, yun po. Anyway, ako'y magpapaalam na. So, pengi lang po ako ng like. I-like nyo tong video na to. Comment kayo. Huwag niyong kalilimutan na i-click yung subscribe. Napakahalaga ng subscribe button na yan para ma-update kayo sa ating mga videos na i-upload. Tapos, i-hit nyo yung notification bell. Kunyari, may in-upload ako, alam ninyo agad. Ang subscribe, updated lang kayo sa akin. Pero pag notification bell, lahat ng uploads ko makikita agad ninyo. Magno-notify. So, again, it's me, Alicia Nyo, nagpapaalam. Ingat mga kababayan.